Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Mapuri naman ang kanyang pangalan ngayon at magpakailan-kailanman. Muli po mga minamahal, mga kababayan, sa inyo pong lahat magandang gabi po. At muli po narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanya po mabuting salita ng Panginoon na katotohanan sapagkat ito po napakahalaga. Na ito po ay mapakinggan po ng maraming po mga tao sapagkat napakabuti po ng Panginoon. At tayo po ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng pangmabuhay. Siya po nag-iingat sa atin, bibigay ng kalakasan, at papatawad sa ating mga kasalanan. Kaya paglingkuran po natin ang Panginoon ng buong puso, isip at kalakasan. At sa inyo po lahat, inanyayahan po namin kayo na tayo po ay makinig po ng salita po ng Panginoon. Suriin po natin siya sa atin po natin yung mga salita po ng Panginoon. Alamin po natin kung ano po yung mabuti. Ano po yung kalooban ng Amang na sila. At andito po ang ating kapatid, Brother Orly. Muli po mga kababayan, mga minamahal, magandang gabi po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Muli po, narito na naman po kami upang patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon sapagkat yan po ay nararapat po sa ating buhay. Kailangan po natin mga kababayan ang salita ng Diyos sa ating buhay sapagkat ang salita lamang po ng Diyos ang makapaglilinis sa ating kaluluwa, sa ating buhay, at siyang magtuturo sa ating landas na sa tamang landasin po patungo sa Diyos. So muli po, ito po ang programa ng Panginoon ng bagong daan, ang banal na salita. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, at nawa po ay sumayin yung lagi ang kalakasan, ang kagalingan, lalong-lalo na po sa ating mga pamilya, Oo nga po, at salamat sa Panginoon. Tayo po ay binibigyan ng panahon at oras na makapaglingkod sa Kanya. Samantalayin po natin sapagkat ang mga araw ay nasasapat. Dito nga sa binasa niyo po kahapon, sa gabi po ba Isaias po ba yung 8:20? Opo. Ang sabi po rito, di ba, ang sabi, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila makalita ng ayon sa salitang ito'y tunay na walang umaga sa kanila. Walang ilaw, walang liwanag, Kapag ang isang tao po ay hindi nagsalita ng ayon sa salitang ito, sa kautusan at sa patotoo. Dito po sa aklat po ng mga awit, Brother Orly, sa mga makikinig manonood po. Dito po sa aklat po ng mga awit, Lumang Tipan po, Kabanatang 11, sa talatang 7 po, may binabanggit po rito na ito po ay napakaganda po. Bulay-bulay po natin at ating pong suriin. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanatang 11, sa talatang 7, patuloy po. Sige po. Ang sabi po rito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantasangan. Amen. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Amen. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nanatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto o kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Amen. Higit dito sa pamamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ang iyong lingkod sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Tingnan niyo po, Brother Orly, minamahal mga kababayan, may dakilang gantimpala. Sino po yun? Yung nag-iingat po, yung mga nakikinig po dun sa kautusan ng Panginoon. Yung po yung kautusan ng Panginoon, sakdal. Sakdal po yun na nagsasauli ng kaluluwa. Ang isinasauli niya kaluluwa Nako-convert yung kaluluwa po ng tao. Kumbaga sa nababago. Nagbabago po yung tao. Tapos po ang patotoo ng Panginoon ay nagpapapanta sa hangal.
Amen. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Magiging maliwanag yung mata. Ano po? Kaya po doon sa Isaiah 8:20, ang sabi po doon ay walang umaga sa kanila, walang ilaw. Ano po? Kaya makinig po tayo ng salita po ng Diyos. Napakaganda po ito. Ito po ay magbibigay po sa atin ng liwanag, pag-asa, kalakasan, at lalong-lalo po yung kaligtasan. Brother Ori, kayo po. Nga po, mga kababayan, ganun nga po. Sa mga tao na umiibig sa kautusan ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, yun nga po ang sinasabi na nagpapapantas sa hangal. Ano po? Kung tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos at ating ilagay sa ating puso at hayaan nating pumasok sa ating puso ang salita ng Diyos, yan po ay tayo po, bagamat hangal ay papantas po tayo. Yan po nakasulat na ang kautusan ng Panginoon, ano po, dito po tayo, basahin po natin muli yung sinabi sa 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ayan po. Kumbaga, kung ikay nakikinig ng patutuo ng Panginoon, papantas po talaga yung hangal. Ano po? Kaya nga si Haring David, may sinabi rin po siya dito sa aklat ng awit sa 119, ano po, ganun din po ang sinabi niya. Ganito po ang kanya sinasabi rito sa 119, ano po, talatang 99 po yung sinasabi na ako'y may higit na unawa kaysa sa mga naging tagapagturo sa akin. Ano po? So ganito po ang sinasabi niya sa 99, ano po, yung sinabi ni Haring David dito. Ang sabi niya, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. So katugma rin po doon sa talatang 7 na ang patutuo ng Panginoon ay nagpapapantas sa hangal. Ano po? So nagiging pantas pala ang tao na iniingatan ang patutuo ng Panginoon. Ano po? Hindi nagyayabang, kasi marami po kasing tao na kapag nakapagbasa na ng Bible, gusto niya siya na yung magaling, siya na yung pinakamagaling sa lahat. Naghahamon na ng debate rito, debate ron, pagalingan. Hindi po yun yung tanda ng pagiging pantas, mga kababayan. Kasi yun po ay pantas din po yun, pero yun po ay pantas sa sanlibutan ito. Pero sa kautusan ng Panginoon, sila po'y hindi pantas. Yun po'y puno ng kamangmangan. Ano po? Sapagkat kung talagang tunay kang pantas sa Panginoon, mayroon kang takot sa Diyos. Ano po? Kaya nga marami ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng kaalaman. Ano po? Kaya pag ang tao may takot sa Diyos, ay nagkakaroon po siya ng kaalaman. Nagkakaroon ng unawa. Ano po? Nagkakaroon ng karunungan ang taong natatakot sa Diyos. Bakit po? Kasi siya po'y mayroong pusong mapagpakumbaba. Ang taong may takot sa Diyos, may pusong mapagpakumbaba. Yun po yun, mga kababayan. Kaya ulitin po natin sinasabi ni Haring David dito po sa simulan na po natin sa 119 verse 97. Ano po? Ganito po ang sinabi niya. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging sumasa akin. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Yan po. Kumbaga, kagaya nung sinabi niya kanina, na ang patutuo ng Panginoon ay nagpapapantas sa hangal. So, kapag talagang ang patutuo ng Panginoon ay iniingatan natin, ang kanyang mga patutuo ay ating ginugunita, tayo po ay nagkakaroon ng unawa, nagkakaroon ng pagiging pantas
Saan po tayo nagiging pantas? Sa kautusan ng Panginoon, sa kanyang mga salita. Kaya nga maraming tao ang hangad lang ay makipagdebate. Ang gusto lang niyang mangyari maging sikat siya na tinitingal at pinapalakpakan ng mga tao. Napansin ko nga po yung iba pag nagdidebate sila nandun yung mga audience nila, yung mga members nila, nandun mga audience. Pag medyo nakalamang yung leader nila, palakpakan sila. Ha? Alam niyo po ba yung nangyari kay Herodes nung siya ay pinapalakpakan ng mga tao at pinuri ng mga tao? Inilamon po siya ng uod mga kababayan. So tingnan po natin, kanino ba dapat napupunta ang karangalan? Sino ba ang dapat parangalan ng tao? Yung bang taong magaling makipag-ngak-ngakan, makipagdebate? Yun po ba ang dapat parangalan ng tao? Hindi po Kasi ang dapat napapuri ay sa Diyos lamang. Kaya pag binasan po natin yung aklat ng gawa, kung paano nilamon ng uod si Herodes, ayaw po talaga ng Diyos na siya ay agawan ng kaluwalhatian Ha? Bakit po? Kasi sinabi niya po yan sa Isaias yung kanyang kaluwalhatian na hindi niya ibibigay kanino man. Kaya tayo po ay dapat magbigay palagi ng karangalan sa Diyos. Ano po? Hindi sa kung kani-kanino. Hindi sa mga ribulto. Ano po? Kaya maraming tao imbis na gumaling lalong ginugupo ng sakit. Dahil imbis na sa Diyos humingi ng kagalingan, pupunta kay Santo Niño, pupunta kay Mama Mary, luhod-luhod doon, luhod-luhod dito, naglalakad ng paluhod papunta sa loob ng simbahan, para lang daw siya gumaling. Pero tingnan nyo po, imbis na gumaling, lalong lumalala. Pagkatapos pupunta sa albularyo, ayun, lalong napasama. Ano po, mga kababayan? Bakit? Lahat ng iniisip ng tao na yun, walang kakwenta-kwenta, walang silbi, walang pakinabang. Sapagkat ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay sumusugat. Ano po? Ang Diyos po ay namamalo. Kasi ang turo ng iba kasing mga samahan, ang turo ng maraming mga sekta ngayon, ang Diyos daw mabait, kaya hindi raw namamalo, hindi raw nananakit ang Diyos. May nakita na ba kayo mga kababayan, yung mga nangyayaring sakuna na libo-libo ang namatay? Sa tingin nyo, kayo po, sa palagay ninyo, kaya bang gawin ng demonyo yun na hindi ipahintulot ng Diyos ang anumang nangyayari sa tao? Kagaya ng sinasabi ng ibang mga born again, nang gumagawa daw ng mga dilubyo na yan, yung mga sakuna na yung demonyo raw. Wala pong magagawa ang demonyo pag hindi kagustuhan ng Diyos. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Wala pong iba tayong pwedeng lapitan sa anumang ating mga nararamdaman, sakit, kabigatan, malubhang sakit. Ano po? Si Lord lamang po makakapagpagaling yan. Hindi po yung albularyo na ang lagi lang sasabihin sa inyo, kinulam kayo. Mga kababayan, ano po? Kaya muli po, patuloy po kaming nagpapaanyaya sa inyo. Patuloy po kayong makinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sinabi po ang kanyang mga patutuo, ang kanyang kautusan ay nagpapalinaw ng mata. Kaya kung malabo ang mata mo, hirap kang makabasa, ingatan nyo po ang kautusan ng Panginoon, lilinaw po ang mga mata ninyo. Gagaling po ang mga sakit ninyo. Pero wag po kayong lumapit sa Diyos dahil gusto lang ninyong gumaling. Tapos pag gumaling na naman, babalik na naman sa kalukuhan. Ano po? Dapat buong puso po ang paglapit sa Diyos. Ano po? So muli po, nandito po ang ating kapatid, si Brother Ray.
O nga po, mga minamahal mga kababayan, napakahalaga po na dapat po na tayo po ay maging mapagsuri po. Maingat po tayo. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Napakasarap po eh. Talaga po Kaya lang po, pag mali na po yung aral, hindi na nanasagad ni Kristo, wala na po kabuluhan yung paglilingkod. Kahit matagal ka na diyan ka na tumanda. Kapag mali po, sa Diyos po kasi pag mali. Opo. Pag tama. Opo. Mas maganda maglingkod po sa Panginoon. Sabi nga ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, isip at kalakasan. At dapat walang daya. Na nagsasalita ng katotohanan, nagsasalita ng salita ng Diyos na walang daya. Opo. Pagkat ito po'y malino, kautusan, patotoo, tapos yung utos, kautusan-utos, nagpapalian. Marami po sinabi rito nagpapakanta sa hangaling. Magiging yung hangal po, yung hangal po magiging pantas po siya. Dahil nakarinig po siya ng salita po ng Diyos. At tapos po yung nagpapaliwanag ng mga mata, physical at literal na, yung spiritual na mata, yung mga matang kasi minsan po kahit po nakita maliwanag po yung mata ng tao, kapag nabubuhay po siya sa kasalanan, malabo yung mata niya, spiritual po, talatang 11 ng aklat po ng mga awit, kabanatang 11. Sige po. Ang sabi po rito may dakilang gantimpala. Amen. May gantimpala po ito yung mga nag-iingat ng kautusan, yung patotoo, yung utos, may dakilang gantimpala. Doon po sa aklat po sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Roma, kabanatang 7, talatang 12. Sabi po rito, kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Tingnan niyo po, nilinaw po dito. Opo. Sa aklat po ng Roma. Bagong Tipan po ito, Brother Orly. Opo. Kaya nga ang kautusan ay banal. Yung iba po, hindi na po sinusunod yung utos. 10 utos. Hindi na po daw dapat sundin yun. Dahil nasa Lumang Tipan po yun. Bagong Tipan na po. Hindi po. Yung 10 utos, susundin pa yun. Nakasulat sa bato, pero ngayon sinulat na sa puso. Di ba po, Brother Orly? Opo. Yung pautusan po, banal po yung Brother Orly. Banal yun. Yan po. Yung 10 utos, nakalagay po dun. Talagang basahin po natin yung 10 utos, Brother Orly. Aklat po na Exodo po yan. Opo. 20. Opo. Yung iba hindi na po sinusunod. Sabi po rito sa talatang Exodo po. 20. Talatang 20 verse. Ito po yung kautusan, yung utos, commandment, Sabi po rito, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Pagka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, tingnan niyo po, Brother Orly, Opo. pagka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, marami na po ngayong mga Diyos mga Diyos-Diyosan, Opo. nasa harap po nila Pero sinabi, huwag magkakaroon. Huwag kang gagawa para sa inalarawang inanyuan o ng kawamis man na anumang anyo nasa itaas sa langit o nasa lupa o nasa ibabaw sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag gagawa. Maraming gumagawa, mga Diyos-Diyosan, kasi binibenta. Kaya talagang pera-pera na lang po yung iba. Huwag mong iukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoong Diyos na mapagnipuguin. Isiloso po ang Diyos. Opo. Na aking dinadalo ang katampalasan ng magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ika-4 na sali ng lahi na mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kawan ng libo-libong umibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Brad, sabi? Tumutupad ng aking mga utos. Andun po yung awa ng Panginoon.
Ang sabi at pinagpapakitaan ko ng kaawaan, ang libong-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat di aamin ng Panginoon walang sala ang bumamagit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Marami na pong bumabanggit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan eh. Di ba po? Opo. Anim mo araw na Sabat upang ipamili. Ano po? 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ng lahat yung na iyong gagawin. Tapos, ngunit sa 7 araw ang Sabat sa kami sa Panginoon Diyos na araw na iyo, huwag kang gagawa na anumang gawa, ikaw rin. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae na iyong akatipin lalaki, ni babae na iyong baka iyong karmirang lupa na nasa iyong tuntuang bayan. Sa talatang 12, Brother Orly. Sige po. Ano po rito, ikalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang yung mga araw ay tumanggal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito po, Brad, marami na pong dito eh. Lumalabag eh. Ano po? Yung paggalang sa mga magulang, ano po? Kikita naman po natin. Marami na po na wala na pong galang sa magulang. Kasi ang turo po ng iba, Brad, wala na raw po yan. Hindi na raw po yan active. Kasi sa lumang tipan na nga lang yan. Pero Kaya na pong lapitan yung magulang. Kasama po yan, Brad, sa sinabi ng Panginoon Kristo na isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Yun yung isang utos na yun, Brad. Napapaloblo lahat yun dyan eh. Bakit? Sapagkat ang utos na magag-ibigan kayo sa isa't isa, kasama na po lahat dun eh. Paggalang sa magulang, pagmamahal sa Diyos. Di ba kasi ito ang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo eh. Isang bagong utos na kayo'y magag-ibigan sa isa't isa. So pag sinunod mo kasi yung utos na yun, ang 10 utos napapaloob na dun eh. Sa isang utos na yon, napapaloob na lahat ng utos ng Diyos dun eh. Di po ba? Ang sinabi ng Panginoon na isang bagong utos. Ano yun? Na kayo'y magag-ibigan sa isa't isa. Di po ba? Sige Huwag kang papatay, sabi po rito, Brother Orly. Opo. Huwag kang papatay, di bawal pa rin pumatay, di ba po? Opo. Huwag kang nangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa o nagbibintang. Ano po, di ba po? Opo. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang alipin lalaki o babae, ni kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anong bagay ng iyong kapwa. Ito po, Brother Orly, yung kautusan po talagang takdal po ito eh. Ano po, doon nga sa, di ba, sa Bagong Tipan, yung igalang, sa ano po ba yung Epeso po ba yun? Size po ba yun? Peso size po. Tama po ba ako? Opo, Epeso size. Size po ano? Opo. Andito po sa Bagong Tipan yun eh. Size po. Epeso. Sabi po rito sa talatang 1 na Epeso po, sa Bagong Tipan po ito Binasa ko po kanina Lumang Tipan. 10 utos. Dito naman sabi po ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Epeso, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Sa Bagong Tipan, nandun pa rin yung kasama doon sa 10 utos. Ano po? Opo. Sabi po rito, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yung mga kamabuti at ikaw ay mabuhay na malao sa lupa. Kaya yung binasa ko, Brad, yun sa aklat po ng awit, ng kautusan ng Panginoon, di ba? Sakdal po niya. Opo. Talagang may, pag yun po'y iningatan po, may dakilang gantimpala. Kaya napakaganda po talaga na tayo pinakikinig po na salita po natin. Sinusuri po natin, sinusiyasat po natin na yung ating po bang napapakinggan talaga bang salita ng Panginoon. Kaya, Orly, kayo po. Yun nga po, kapatid. Ang akala ng iba, dahil nga naman sinabi ng Panginoon na wala na yung mga kautusan ng Lumang Tipan, hindi po yung 10 utos ang kasama doon. Ang inalis po yung mga palatuntunan ng kautusan. Marami po kasing palatuntunan ang kautusan sa Lumang Tipan. Ano po? Kagaya nung kautusan ni Moises na sinasabi na yung paghahandog
yun po yung mga palatuntunan na hindi po nagaganap ng perpekto ng mga Israel. Kaya nga po sila hindi inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Pero yun po kasing 10 utos ay napapaloob pa rin po sa pagkasakop ng Panginoon Jesucristo sa kanyang kamatayan. Paano po ba yun? Nandito po kasi yung sinabi ng Panginoon Jesucristo sa Juan. Ano po? Sa Juan 13, may ganito po kasi ang sinasabi niya rito eh. Yung bagong utos na ibinigay niya. Ano po? Namamali po kasi dito yung iba na kagaya nung mga iba na nakikipagdebate, hindi na raw po ngayon saklaw ang bagong tipan ng 10 utos. Ano po? Alam niyo po bang kasama po yung utos na yan na 10 utos sa kautusan ng Panginoong Jesucristo? Yung mga ibigan. Kasi pag ikaw po ay may pag-ibig, sabi nga doon sa iba pang talata, na kapag iniibig mo o ang iyong kapwa na iyong nakikita, ay ikaw ay totoong umiibig sa Diyos. Pero kung hindi mo raw kayang ibigin yung iyong kapwa na nakikita mo, paano mo raw mapapatunayan na umiibig ka sa Diyos na hindi mo nakikita? Ano po? So nandito na po kasi napapaloob yung sinabi ng Panginoon Jesucristo dito sa Ebanghelyo ni Juan, ano po, Kapitulo 13, talatang 34. Ganito po: isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Wala po talagang ibang ibinigay na kautusan ng Panginoong Jesucristo eh, kundi ang sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ano pong utos yun? Yung pag-ibig po. Kasi ang pag-ibig po, yun po talaga ang importante o pinakamahalaga sa lahat. Kasi pag ikaw ay umiibig, hindi mo na kayang pagnakawan yung kapitbahay mo. Hindi mo kayang pumatay. Ha? At dahil iniibig mo ang iyong kapwa, ay siguradong iibigin mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Pag iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita, luluhod ka pa ba sa ribulto? Hindi rin. Kasi umiibig ka sa Diyos. Ano po? So ito pong utos na ito na sinasabi ng Panginoon Jesucristo, inapapaloob po lahat dito eh. Ano po? Nandun na po lahat, paggalang sa iyong mga magulang. Kasi pag may takot ka sa Diyos, kung may pag-ibig ka sa kapwa, di lalo mong iibigin yung magulang mo. Dahil yun ay pinanggalingan mo. Ano po? So, mali po kung sasabihin ng tao na hindi na napapaloob ng ang bagong tipan, na hindi na nasasakop ng 10 utos. Mga minamahal, yung tinubos po ng ating Panginoon Jesucristo, ay yun pong mga palatuntunan, ano po, ng kautusan. Na kung pinipilit ng tao na sundin yun, ano po, na pinipilit nila na gawin pa rin yung hindi naman na sakop ng kaligtasan sa bagong tipan, ay hindi po kayo aariing ganap doon. Ano po? Kaya ang utos ng ating Panginoon Jesucristo ay bagong utos. Ano po yun? Mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Doon na po papaloob lahat ng kautusan dyan eh. Sa isang utos na yan. Ano po? Ano po, mga kababayan? So, muli, patuloy kaming nagpapahayag ano po ng ayon sa salita ng Diyos at amin lamang pong binabasa. So, kung meron po tayong medyo hindi naunawaan, pwede po ninyong i-text sa amin o itanong sa amin kung ano po ba ang ibig sabihin, ano po, at nang sagutin na rin po natin dito sa ano po, sa programa ng Panginoon. So muli, nandito si Brother Ray. Brother Ray? Opo, kaya po marami pong mayroon po naniniwala na dapat sundin sa pag-utos, pero namang hindi naniniwala dahil tapos na po daw yun, nasa bagong tipan na po tayo.
dapat po sundin po natin 10 utos. Kasi ang isa pong tinatanong doon, Brother Orly, yung sabat eh. Ano po? Sa bagong tipan po ang ating sabat, ang ating Pasokristo eh. Nasa kanya na yung aking kakayangan, di ba po, Brother Utos Orly? pa rin po talaga ang sabat, mga kababayan. Ang sabat po, utos po talaga. At yung sabat na yon, mga kapatid, pag binasa niyo yung Hebreo 4, ay mayroong isang natitirang araw. Ayan. Mayroon pong isang araw na natitira para sa atin. Hindi po para sa mga sabadista. Ano po? Kasi yung isang araw na yon, yun yung sinabi sa aklat ng awit na ito ang araw na ginawa ng Diyos. Sino ba yun? Yun po mga kababayan. Kaya kung itinatakwil ninyo si Kristo at pinipilit ninyong magsabat-sabatan kayo ng araw ng Sabado, mali po kayo. Bakit? Pagka ba nagsasabat kayo dito sa Pilipinas, nakikisabay ba yung Amerika sa inyo? Di ba hindi po? O di lumalabag kayo? Sige po, Brother Ray. Opo, kaya nga sabi na nga sa Kristo sa Mateo, magsiparito kayong lahat na nangapapagala, nangabibigat ang lupa at kayo aking pagpapahingahin. Ano po? Ang ating Paso Kristo po yung kapahingahan ng tao eh. Ano po? Yung lalapit sa Kanya. Dito po sa aklat po ng unang kabanatang 5 talatang 3. Sabi po rito, Brother, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Opo. Na ating tuparin ang Kanyang mga utos. Opo. At ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Bakit hindi masunod? Iayaw ka ng sundin ng tao. Ano po? Yung kagustuhan po ng tao, yun yung kanyang sinusunod eh. Ano po? Kaya po nahihirapan po yung tao. Ang sabi po rito, hindi mabibigat ang kanyang utos. Di ba po, Radari? Yung pag-ibig sa Diyos, kapag sinasabi po natin yung pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig pala sa Diyos ay tuparin ang kanyang mga utos. Mabigat ba yung utos ng Diyos? Hindi po. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ba't nahihirapan po yung iba? Kasi nga matigas yung puso, makapal na yung puso. Di ba po yung binahagi po natin kagabi? Dahil kumapal na ang puso ng bayang ito. Hindi na sila makarinig. Dahil sa kapal ng puso. Pag makapal kasi yung puso, sabi nila makapal yung mukha. Sabi po ng iba, naririnig niyo po ba yung Badali? Yung makapal na yung mukha, yung wala nang hiya. Ano po? Sabi po nung iba, yung naririnig ko po yun. Kapal na mukha niya, sabi po nila. Parang yung, wala nang hiya. Opo, yung mukha niya po, Brad, parang talampakan na. Parang puro parang kagyo na yung mukha eh. Wala nang, hindi na tumatalag yung hiya. Ano po? Wala na talagang, kumbaga sa ang sinabi po rito, Brother Orly, malinaw. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Po. Kaya yung pag-ibig sa Diyos, ito pa rin ang kanyang mga utos. Kung hindi mo tutuparin yung utos ng Diyos, hindi ka umibig sa Diyos. Di ba po? Yun lang po naman yan eh. Malinaw naman po yun. Kapag hindi ka sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi ka umibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay tuparin ang kanyang mga utos. Kaya yan po yung napakalinaw. Kaya yung binasa ko po sa Exodus, tapos sa awit po na ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Diba po? Sakdal po yun. Talaga po, walang kapintasan po yun. Kaya lang po hindi masunod po ng mga tao. Yung nga sinasabi niyo po, kasi po sa lumang tipan, kapag nagkasala po, maghahandog po sila ng mga mga hayop, po. Kaya lang iba hinahandog po nila yung may kapintasan, iba bulang. Diba po? Maghahandog sila ng bulang. Sabi na kung ihandog nyo kaya, ibigay nyo kaya dyan sa Panginoon nyo. Di ba po? Kung tatanggapin yung handog, bulag, tapos pilay, may kapintasan ang hinahandogan, Brother Orly, yung Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Kahit nga po siguro yung kaibigan mo, Brad, pag nagregalo ka, binigyan mo ng regalong bulag na kambing Parang medyo matuwa pero hindi nun matutuwa dahil wala rin po. Di kaya pilay, payatot na kambing yung binibigay. Parang ganun ang ginagawa nila sa Diyos. Naghahandog sila ng mga kapintasan. Yun. Sinabi na po yun, nakalagay naman po yun po. Kaya sabi na dito sa aklat po ng Ecclesiastes,
o mga ngaral, Kabanatang 5, Sige po. Talatang 1. Ako na. Basahin niyo po, brother. Sige po. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa bahay ng Diyos, sapagat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Tingnan niyo po, brother, yan na po, mas maigi pala yung makinig kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Bakit po? Sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Opo. Hindi naghahain, di ba nakikinig? Opo. Oo, brother, kahit ganun yun pumupunta ka sa sambahan, sa mga gawain, yung pagtitipon, Opo. Ang sabi, ingatan mo ang iyong paa. Pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, pupunta ka dun sa bahay ng Diyos, iingatan mo yung paa mo. Bakit po? Sapagkat ang paglapit sa Diyos upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Talatang 2. Brother Orly. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Tingnan niyo po, Brother Orly, ito po yung mga paalala po ito huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit, yung Diyos nasa langit, at ikaw ay nasa lupa. Kaya pakaunti mo ang iyong mga salita. Kaya dito po, Brother Orly, talaga po, pinaalala po sa tari Opo. na yung tao nasa lupa, ang Diyos nasa langit. Kaya dapat maiingat po yung tao. Brother Orly. Opo. Kaya yung kauputusan po ng Panginoon, dapat po natin ingatan kasi may dakilang gantimpala. Nag-iingat po nun Brother Orly. Yun nga po mga kababayan, mga minamahal, napakahalaga po sa ating buhay na tayo po ay umiibig sa Diyos. Ano po yung pag-ibig sa Diyos? Ayon nga po sa binasa natin kanina sa Juan sa Juan 5, ay ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang pag-ibig sa Diyos pala ay pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya kung sinasabi ng tao na I love you Lord, tapos hindi naman pala sumusunod sa utos niya, wala pong kabuluhan yun, mga kapatid. Walang kabuluhan yun. Ang mahalaga yung ang pag-ibig sa Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, ay sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Kaya nga, ayon sa binasa natin kanina, na ang kautusan ng Panginoon ay nagpapalinaw ng mga mata. At yung kanyang mga patotoo ay nakapagpapapantas sa mga hangal. So, sino mang nag-iingat ng patotoo ng Panginoon ay talaga pong siya'y bibigyan ng karunungan ng Diyos. Kaya nga po, pag binalikan natin yung aklat ng Kawikaan, doon sa binasa natin ng nakaraan, sa kapitulo 9, talatang 10, na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Sabi rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Ayan po. Kaya kung tayo ay natatakot sa Diyos, ay nagkakaroon po tayo ng karunungan. Hindi po kapalaluan ang mapupunta sa atin, kundi karunungan. Kaya kung minsan, mga kababayan, minsan yung tao hindi niya namamalaya na siya pala'y nagmamalaki na, nagyayabang. So, dapat matakot po tayo sa Diyos upang magkaroon tayo ng tunay na karunungan na mula sa Diyos. So, muli po kami patuloy na naghihikayat sa inyo na nawa po patuloy tayong magbulay
magnilay-nilay ng salita ng Diyos, sapagkat yan po sabi ng Panginoon sa Josue 1, Kapitulo 1, talatang 8, na ang kautosang ito ng Panginoon ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na maingatan ang lahat ng ayon sa nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, giginhawa ang iyong lakad at hahaba ang iyong buhay. Ano po? So, dito po talaga mga kababayan, yung napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos at pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Ganito pong sinabi, ulitin ko lang po yung Josue 1:8, ano po? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ayan. Ano po? Maganda yung wakas ng ating buhay kung tayo ay iniingatan natin yung kautusan ng Panginoon. Ano po? Ating binubulay-bulay ang kanyang salita. Kasi yun po ang magiging daan natin upang tayo makasunod na maingatan yung kanyang mga tuntunin, yung kanyang utos. Ano po ba yun? Yun nga pong sinabi ng Panginoon Kristo na ang sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Isang utos lang po eh. Kasi napapaloob na po lahat doon. Yung utos ng Diyos. Sa isang utos na yun. Kasi yun po talaga ang pinakadakila sa lahat ng kautusan. Ano po yun? Yung pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig ka, kasama na po lahat doon eh. Iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang iyong kapwa. Pagka iniibig mo kasi ang iyong kapwa, hindi ka po makagagawa ng masama eh sa iyong kapwa. Yun po yun eh. Ano po? Kaya, ang sabi nga doon sa ang pag-ibig sa Diyos, ano po? Ay yun po ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ano po? Yun nga po ay dapat nga po na talaga pong ang tao po ay siya po ay maging maingat. Ano po? Yung pang-ibig po sa Diyos, sabi ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, isip at kalakasan. Yun po yung pang-ibig sa Diyos. Yung pang-ibig sa Diyos pa rin ang kanyang mga utos. Marami po hindi na po tumutupad at sumusunod sa utos po ng Diyos. Kaya marami po napapahamak, marami po mga nandiligaw, marami po mga nag-aaway-aaway na po, nagtatalo-talo na. Yung mga nagpapakilalang sa Diyos, Father Orly, nagtatalo-talo, nag-aaway-aaway na, ano po. Sasalita ng masama sa kanyang kapwa. Hindi po maganda po yan. Sapagkat yung pag-ibig, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano po? Kaya yung pag-ibig po, kung anong gusto mong gawin mo sa sarili mo, gawin mo sa kapwa mo. Di ba po, Brother Orly? Kaya naway, ang sabi nga po rito sa aklat po ng Mateo, aklat po ng Mateo, bagong tipan po, kabanatang 5. Sabi po rito sa talatang 1, ang pagkakita sa mga karamihan ay umawon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Ganyan po, no? Lumapit yung mga alagad. Talaga maalaga po na ikaw ay maging alagad ng ating Kristo Kristo. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. At tinuruan po yung mga alagad. Ang sabi po rito, Brother Orly, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Talaga dapat magpapakumbaga na mababa lang, hindi nagmamataas. Sapagkat yung nagpapakumbaba, sa kanila yung kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nangahapi sapagkat sila aaliwin. Mapapalad ang maaamo. Ano po? Iba hindi na maamo mabagsik na no? Brother Orly. Opo. Parang pala, parang gustong kainin ka no? Parang gustong lunukin ka na dahil sa galit, ano po? Ang sabi, mapapalad yung maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa.
Opo. Hindi po itong lupa na to kasi yung iba po, ito daw yung mamanahing lupa. Ito hindi daw mawawala itong lupa na ito. Babaguhin lang to. Hindi po, ang sinabi po dyan, mamanahin nila ang lupa. Hindi sinabing itong lupa na to. Opo. Pero kung bagong langit at bagong lupa, di ba po? Opo. Mapapalad na nagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mahabagin ka, nahabag ka, naawa ka sa mga tao po ay may mga kabigatan, nahabag ka. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa. Di ba po, hindi na po magpagpayapa eh. Ano po? Opo. Gusto magulo eh. Gusto yung gulo. Ano po? Gusto nila magulo. Hindi na po mapagpayapa. Sapagkat sila'y tatawagin yung mga anak ng Diyos. Yung mga anak pala ng Diyos, ay mapagpayapa. Opo. Na po, hindi magulo. Kaya ang sabi nga, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ano po? Diba po, dun sa Korinto po ba yun? Na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Opo. Kaayusan. Dito po marami po ngayon magugulo na po. Kaya marami po mga nalilito Marami po mga naliligaw po. Kasi magugulo na nga po yung marami. Lalo na po yung mga nagpapakilalang sa Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo. Sabi po dun sa mga nagad, mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinag-uunikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi po dun sa mga alagad, magagala kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat kayo hindi ng kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kaya dito po gagawin makikita po natin yung sinasabi po yung mga mapapalad. Andito po na mapagpakumbaga, mapagpayapa, mahabagin, nandito po yun. Kaya yan po dapat po natin alamin atin pong isang buhay sa araw-araw. Kajawli? Yun nga po mga kababayan, salamat sa Diyos at tayo po ay patuloy na nakakapakinig ng kanyang mga dalisay na salita po. At nawa po, huwag po natin kalimutan na makinig sa aming pong pamamahayag po, sapagkat napakahalaga po mga kababayan na masiyasat natin kung ang ating bang sinusunod na aral, yung ating samahan na ating kinakaaniban ay sumusunod ba sa tunay na aral ng Panginoong Kristo. Kasi wala pong kabuluhan kung ang umaanib ka sa isang samahan na hindi mo naman alam kung tunay ba talagang ligtas tayo dun. Po? Kaya ang kaligtasan po ay masusumpungan lamang kay Kristo. Nang sinabi ng Panginoong Kristo, ito po ang pinakatatandaan natin. Araw-araw po naming binabanggit dito na sinabi ng Panginoong Kristo na sinabi niya na sa mga nagsisampalataya sa Kanya. Ang sabi niya sa Juan 8:31, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yun po mga kababayan. Madalas pong binibigkas ito ng mga maraming tao na the truth shall set you free. Yun po lagi po nilang sinasabi yan Yung katotohanan daw po ang magpapalaya sa iyo. Pero yung aral naman na dinadala nila, hindi po katotohanan. Po? Kaya nga po, kagaya ng minsan nang nagsasalita sa pulpito pastora, tapos magsasalita siya ng the truth shall set you free. Sila hindi sila free. Bakit? Hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos Paano ka naging free? Paano ka naging malaya? Ang magiging malaya lamang po yung sumusunod kay Kristo. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
sino ba ang katotohanan na inyong makikilala? Sabi niya, ito alam niyo po yung talata na ito Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Kaya kung tayo po ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoong Kristo, hindi po natin siya nakikilala na katotohanan. Dahil ang katotohanan lamang po ang makapagpapalaya sa atin. Sino po yun? Si Kristo. Siya yung katotohanan. Siya yung daan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Hindi po ba? Madalas po natin binibigkas yan. Pero napakadali po talagang bigkasin ang talata. Napakadali po minimemorize yan ng marami. Nagpapasikatan. Meron pa nga silang contest ng pagalingan ng pag-memorize sa verse. From Psalms 113, ganito. Tapos minimemorize nila yan, buong chapter. Kaso, yung dapat na gawin sa buhay ng tao ay hindi naman nasusunod. So kahit memorize mo yan, kung hindi mo naman sinusunod ang aral ng Panginoon Kristo, wala rin pong kabuluhan yan, mga kababayan. Minimemorize mo lang, pero hindi naman na isa sa buhay. So wala rin, di po ba? Kaya napakahalaga po na ano ba yung sinasabi na the truth shall set you free. Yan. Ano po ba yun? Ano po ba ang napapaloob sa salitang yun? Ganun lang ba kadali? Na sabi mo, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pero ang aral po ninyo ay hindi katotohanan. So wala pong kabuluhan yan. So maaari pong sa susunod tayo po pag-uusapan natin itong maraming aral ng mga sekta kagaya po nung the coming of Jesus Christ. Sinasabi nila na mayroon pang mga millennium na sinasabi nila na bumaba na raw si Kristo, bumalik na raw dito, bumalik na raw, dinagit na raw yung kung ano-anong mga aral nila. Kaya mag-ingat po tayo sa pangangaral, lalong-lalo na po kayong mga pastor kayo. Wala naman pong kabuluhan kung yun ang mga ipinapahayag ninyo na wala naman kayong katiyakan kung tama ba yan. Katulad po nitong Kristo sa Davao, bawal magtanong sa kanya kasi siya daw yung anak, the anointed son. Inangkin na niya na siya si Kristo. Pasalamat kayo sa akin, napatigil ko yung tumigil daw yung lindol dahil sa kanya. Pasalamat kayo sa akin. Tingnan nyo, hindi na natatakot sa Diyos Sa kanya na raw kayo magpasalamat kasi pinatigil niya yung lindol. Kung hindi dahil sa kanya, hindi raw titigil yun. Tingnan ninyo, napakarami po talaga mga manluloko ngayon ng mga pastor Pero tingnan niyo yung mga pamumuhay nila. Balintuna sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Bakit? Sila nagpapakasasa sa kayamanan Marami silang miyembro na naghihikahos. Marami silang miyembro na isang beses kumain sa isang araw. Nagdidildil ng asin. Pero sila nakahiga sa kayamanan, mga leader ng relihiyon. Hindi po kayo maliligtas sa kayamanan ninyo. Ayaw po ni Kristo yan. Lalong-lalo na sa inyo na mga naglilingkod kuno sa Diyos. Ayaw ni Lord yan. Na kayo'y nagpapakapundat sa kayamanan ninyo. At yung kayamanan na pinagbubundat sa inyong tiyan ay galing po yan sa mga miyembro ninyong mga pinag-uutok ninyo. Hindi naman po ninyo talaga pinagtatrabahuhan yan Sa mga miyembro nyo yan, yung ipinagpayaman sa sarili ninyo.
Pero walang ganyang ugali ang mga apostol ni Kristo. Dahil sabi ni Apostol Pablo, sila'y mas pinili nila na sila'y maging hubad. Hindi sila nagpapakaluho sa mga anumang magagarang damit o anumang mga bagay na kagandahan ng sanlibutan. Ano po? Hindi sila nagpapakaluho sa buhay bilang mga lingkod ng Diyos. Sila'y mga dukha. Sila'y nagpapakadukha tulad ni Kristo. Tingnan niyo po yung ating Panginoong Kristo. Ang binigay niyang halimbawa, kasi kung tutusin, kaya naman talaga ng Panginoong Kristo na nung pumunta rito nakahiga siya sa kayamanan bakit? Sa kanya yung kayamanan kung tutusin Bakit? Siya yung may likha ng lahat ng mga yan Di po ba? Kasi bago siya magkatawang tao, siya po yung salita. Nakasama ng Diyos sa pasimula. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Walang bagay na anumang nalikha sa mundo. Anumang bagay na nalikha ay walang nalikha kung wala siya. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 9. Ganito po. Ito po yung halimbawa ng tunay na naglilingkod sa Diyos. Tingnan ninyo, ang Panginoong Kristo ay tunay po ito na siya ay anak ng Diyos, nagpakababa sa kanyang sarili. Tingnan niyo dito sa 2 Korinto 8:9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayunmay nagpakadukha dahil sa inyo. Ayan. Upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Ayan di ba? Ang iniisip ng mga pastor ay yumaman kayo sa pagpapakabundat. Oo nga, nagsiyaman kayo. Nagsiyaman kayo sa kasakiman. Nagsiyaman kayo sa kasakiman. Bakit po? Wala naman kasi talagang mga lingkod ang Diyos na ganyan Dahil ang mga tunay na lingkod ng Diyos, nagpapakarukha. Yung binigay na halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Bagaman siya'y mayaman, ay nagpakadukha. Yan po ang tunay na lingkod. Yan ang tunay na lingkod, mga kababayan. Nakagaya ng sinabi ng mga apostol. Wala po kasing ganyan ng tunay na mga apostol. Hindi po ganyan ang ugali ng mga tunay na lingkod ni Kristo. Tandaan nyo po yan. Kaya kahit anong pang pagmamalaki ninyo, na nakahiga kayo sa kayamanan dahil sa pangangaral ninyo ng salita, kuno ng Diyos. Ayon nga po sa binasa natin. Sa 2 Korinto 4 na binasa natin kagabi ay, hindi kami nagsisigamit ng salita ng Diyos na may pandaraya. Yan. Yun po ang sabi ng mga apostol Hindi nila ginagamit ang salita ng Diyos sa pandaraya. Kasi marami po talaga pandaraya ang ginagawa Gagamit puro pagpapala ang aral. Pagpalain kayo niya sa day, pagpalain kayo ganito. Itaas ninyo ang mga payong, itaas ninyo ang mga itlog, kung ano-ano. Yan po yung mga tao na iba ang pakay. Ang pakay hindi talaga kaligtasan ng kapwa, kundi ikapapahamak pa ng kapwa. Ang mahalaga kumita, ang mahalaga magkapera. Yan po talaga, mga kapatid. So sa inyo pong lahat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Ray? Yan nga po, ito pong babasahin ko, Brother Orly, sa 1 Korinto, Kabanatang 14, talatang 33. Sabi po rito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, kaya sa lahat ng mga iglesia ng mga panahan. Ang Diyos po, Brother Orly, hindi po Diyos ng kaguluhan. Kaya lang, marami pong magulo. Opo. Mga napapakilala lang sa Diyos, magulo po. Nag-aaway-aaway, nagtatalo-talo, nagsasalita na masama sa kanyang kapwa,
magulo po pero ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Kaya dapat po tayo po nasa kapayapaan. Ano po? Dito po, pag itinuloy niyo po, Brother Orly, yung mga babae po, yung mga maray po nakikita na tumatayo sa pulpito, mga babae, Opo. pastora. Pag ito po yung binasa niyo dito po pinagsasabihan po yung mga babae. Sa susunod na lang po, pag-aralan po natin tungkol po sa mga babae na nangangaral tumatayo sa pulpito na nagpapatawag na pastora. Marami pa rin po ako nakikitang ganyan. Ano po, kaya naway mahabag po ang Diyos, maawa po ang Diyos. Ano po, naway patuloy po na magsugo at maghubog ang Panginoon na maraming mga subok at tapat na manggagawa. At salamat sa Panginoon sa gabi pong ito na kami po ay nakapaglingkod sa Panginoon. At naway samahan po tayo, tulungan po tayo ng Panginoon. Bigyan niya po tayo ng kalakasan, katapangan na makapaglingkod sa Kanya. Sa lahat po ng mga manood at nakinig po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Panginoon, kayo po kayo ng Panginoon sa lahat ng pasukan. Brother Ray Banikit po. Brother Orly. Ako po si Brother Orly na patuloy na maghihimok sa bawat isa na tayo ay patuloy na magsiyasat, magsuri sa ating pinapakinggan at sa ating binabasa salita ng Diyos. Tayo ay patuloy na magbasa ng salita ng Diyos sapagkat yan po ay mahalaga sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, iyong pagiginawa ng iyong lakad at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ayan po. Basta't magbasa ka. Hindi po ang nais mo, kaya ka nagbabasa ng salita ng Diyos ng Bible kasi ang nais mo, kailangan maging marunong ka, maging kabisado mo ang Biblia. Bakit? Para ang lahat ng mga pastor na didibatehin ko. Huwag pong ganun mga kapatid. Hindi ka po dudunong dun Lalo kang magiging bobo. Oo, kabisado mo ang Biblia. Pero hindi ka binibiyaya, hindi ka magtatagumpay. At hindi ka maliligtas dahil ang pakay mo makipagdebate lang. Kailangan po, kung tayo ay nagsisikap magbasa ng salita ng Diyos, para po sa ating sarili, sa ikabubuti ng ating buhay, sa ikadudulong natin, hindi para sa pakikipagtalo at sa pakikipagyabangan. Ano po? Yun po ang kailangan natin gawin mga kababayan, kapakumbabaan. Ano po? Mali po yung sinasabi ng iba sekta na huwag na kayong magbasa ng Bible kasi mayroon naman kayong sugu-suguan. Mayroon kayong pampleto ng sugu-suguan. Wala po kayong kaligtasan dyan mga kababayan. Yan po ang sinasasabi namin sa inyo. Hindi po kayo maliligtas sa sugu-suguan na yan. Magbasa po kayo ng Biblia para makita ninyo ang katotohanan. So sa inyo pong lahat, muli po ako po si Brother Orly. God bless you po sa inyo lahat. Brother Ray. Okay po. Sa inyo po lang, Brother Ray Banikit po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan po tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. God bless.